Lumaki si Marco sa isang bahay na hindi kailanman kinulang sa liwanag, pagkain at kaginhawaan. Anak siya ng isang kilalang negosyante sa probinsya, isang taong nire-respeto at hinahangaan ng marami. Mula pagkabata, sanay si Marco na may dumarating na bagong laruan, bagong damit, bagong plano para sa hinaharap. Hindi niya kailangang maghintay ng matagal para sa gusto niya. Kapag may hiniling, madalas ay dumarating ito ng kusa. Dahil dito, unti-unti siyang nasanay sa ideya na ang pagsisikap ay laging may kapalit na gantimpala. Para kay Marco, ganito gumagana ang mundo. Nang mag-aral siya sa Maynila, dala niya ang parehong paniniwala. Nag-aral siya ng mabuti at hinintay ang araw ng kanyang pagtatapos. Sa loob niya, may tahimik na tuwa at kumpiyansa. Alam niyang may darating na regalo. Hindi niya ito sinasabi, pero malinaw sa isip niya kung ano iyon. Para kay Marco, ang pagtatapos ay hindi lang wakas ng pag-aaral. Isa rin itong simula. At simula ay dapat may malaking kapalit. Habang papalapit ang araw ng kanyang pagtatapos, mas naging malinaw sa isip ni Marco ang kanyang inaasahan. Hindi niya ito sinasabi ng direkta sa kanyang ama. Ngunit sa bawat umaga at gabi, iisa lang ang naiisip niya. Isang bagong kotse. Para sa kanya, ito ang tamang gantimpala matapos ang mga taon ng pag-aaral sa Maynila. Nakikita niya ang sarili na nagmamaneho pa uwi sa probinsya. Maayos ang damit, mataas ang noo, at may ngiting puno ng tagumpay. Sa isip niya, kaya iyon ng kanyang ama. Hindi naman sila nagkukulang. At higit sa lahat, pakiramdam niya ay karapat-dapat siya. Pinaghirapan ko ito, bulong niya minsan sa sarili habang inaayos ang kanyang toga. Hindi siya naging pabaya sa pag-aaral. Sumunod siya sa mga inaasahan. Kaya natural lang para kay Marco na may kapalit ang lahat ng iyon. Dumating ang araw ng pagtatapos na puno ng ingay at saya. May mga palakpakan, yakapan, at mga ngiting hindi mapantayan. Suot ni Marco ang kanyang toga habang nakatayo sa entablado. Hawak ang diploma na matagal niyang pinaghirapan. Sa kanyang dibdib, may halong tuwa at kumpiyansa. Tapos na ang isang yugto ng buhay niya. Pag-uwi nila sa bahay, hindi nagtagal ay tinawag siya ng kanyang ama. Hindi sa sala, hindi rin sa hapagkainan, kundi sa maliit na silid-aklatan sa likod ng bahay. Tahimik doon. Amoy lumang papel at kahoy ang paligid. Isang lugar na bihira niyang puntahan. May hawak ang ama na isang maayos na balot na regalo. Ngumiti ito at iniabot sa kanya. Ipinagmamalaki kita, anak. Tahimik na tinanggap ni Marco ang regalo. Mabigat ito, pero hindi kalakihan. Dahan-dahan niyang binuksan ang balot. Sa loob, isang makapal na journal ang lumitaw. Kulay kayumanggi, leather-bound, at may pangalan niyang nakaukit sa harap. Walang susi, walang kotse. Tahimik ang silid, at doon nagsimulang mabago ang lahat. Sandaling nakatitig lang si Marco sa journal na nasa kanyang mga kamay. Parang hindi siya makapaniwala. Ang ingay ng pagdiriwang sa labas ay tila biglang nawala. Ang natira ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang init ng galit na unti-unting umaakyat. Ito na yun? Tanong niya sa sarili. Hindi niya sinabing malakas, pero ramdam ang pagkadismaya sa bawat hinga. Para sa kanya, kulang ang ibinigay. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang pinangarap niya. Ibinaba niya ang journal sa mesa. Mas malakas kaysa dapat. Hindi na siya tumingin sa ama. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid-aklatan, dala ang sama ng loob na hindi niya maipaliwanag. Lumabas siya ng bahay nang hindi lumilingon. Sa gabing iyon, umalis si Marco na may galit sa puso at tanong sa isip. At sa likod niya, naiwan ang isang regalong hindi niya sinubukang unawain. Lumipas ang mga taon na parang hangin. Umalis si Marco sa probinsya at tuluyang bumuo ng sariling buhay. Nagsimula siya sa maliit, nagtrabaho ng husto, at kalaunan ay nagkaroon ng sariling negosyo. Unti-unting dumami ang kita, gumanda ang bahay,
at nabuo ang kanyang pamilya. Sa mata ng iba, matagumpay siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga gabing tahimik ang paligid at gising pa rin ang isip niya. May mga sandaling bigla niyang naaalala ang mukha ng ama, ang ngiting simple, ang tinig na kalmado. Kasunod noon, bumabalik ang alaala ng isang journal na hindi niya pinansin. Hindi niya alam kung bakit, pero may puwang sa kanyang puso na hindi napunan ng pera o tagumpay. May mga tanong na hindi niya kailanman sinagot at mga salitang hindi niya nasabi. Sa bawat tagumpay, may kasamang pangungulila na tahimik lang niyang dinadala. Isang umaga, habang abala si Marco sa kanyang trabaho, may tumawag sa kanyang telepono. Maikli lang ang usapan, ngunit sapat para mabago ang takbo ng kanyang araw. Pumanaw na ang kanyang ama. Walang dagdag na paliwanag, walang paligoy-ligoy na salita. Natigilan siya. Hindi agad siya nakapagsalita. Parang may biglang humigpit sa kanyang dibdib. Matagal na silang hindi nagkakausap. Ngunit hindi niya inakalang darating ang balitang ito nang ganoon na lang. Ilang araw matapos iyon, napilitan siyang umuwi sa probinsya. Pagdating niya sa lumang bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Pareho pa rin ang itsura ng mga dingding, ang mga upuan, at ang maliit na silid-aklatan. Ngunit wala na ang taong nagbibigay buhay sa lugar. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay, ramdam niya ang bigat ng mga taong lumipas at ang pagsisising hindi niya kailanman hinarap. Tahimik ang bahay habang inaayos ni Marco ang mga naiwan ng kanyang ama. Isa-isang binubuksan ang mga drawer, tinutupi ang mga papel, at pinupunasan ang alikabok sa mga istante. Bawat sulok ay may alaala at bawat alaala ay may bigat na hindi niya inaasahan. Nang marating niya ang maliit na silid-aklatan, napahinto siya. Nandoon pa rin ang mesa, ang upuan, at ang istanting puno ng lumang libro. Sa gitna ng lahat, nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Ang journal. Pareho pa rin ang itsura nito. Parang hindi man lang nagalaw sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Sa pag-ikot ng mga pahina, may biglang nahulog sa sahig, isang susi ng kotse. May kasamang maliit na tag na may sulat kamay. Nabayaran na, sa iyo na ito. Saan ka man makarating, isulat mo ang kwento mo rito para hindi mo makalimutan. Mahal ka ni tatay. Naupo si Marco, hawak ang susi at ang journal. Doon niya naunawaan ang lahat. Ang regalong matagal niyang hinintay at ang pagmamahal na hindi niya agad nakita. Hawak ni Marco ang journal at ang maliit na susi sa kanyang mga kamay. Tahimik siyang nakaupo sa lumang silid-aklatan habang bumabalik sa kanya ang bawat alaala. Ang galit, ang pagkabigo at ang mga taon ng pagkukulang sa pag-unawa. Hindi na niya mababago ang nakaraan. Hindi na niya maririnig ang boses ng ama. Hindi na niya mahahawakan ang kamay na dati niyang minahal at minsang ikinagalit. Ang oras ay lumipas at dala nito ang huling pagkakataon para makipag-ayos. Ngunit sa journal, natagpuan niya ang aral na matagal nang nakatago. Hindi lahat ng biyaya ay halata sa simula. Ang galit at pagkabigo ay napalitan ng pangunawa at pasasalamat. Si Marco ay tahimik at puno ng damdamin. Sa wakas, naiintindihan niya, ang pagmamahal ng ama ay nandyan na mula sa simula, kahit sa paraang hindi niya agad nakita. At mas mahalaga pa ito sa kahit ano pa mang materyal na bagay. Natutunan din niya ang importansya ng pagpapasalamat at pagpapahalaga kahit sa mga simpleng bagay. Minsan, sa sobrang pagtuon sa mga materyal na bagay at ang tingin natin ay dapat nating makamit, ay nakakalimutan natin ang mga bagay na mas mahalaga, tulad ng ugnayan at pagmamahal sa iba. Sana, tulad ni Marco ay matutunan nating magpahalaga, ngunit hindi sa panahong huli na o wala ng pagkakataon na magpasalamat. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.